Sa ilang buwan ko bilang host ng OFW Diaries, marami na akong nakilalang Pilipino na nabiktima ng illegal recruitment. Bawat isa may mapait na karanasan. Si Cherry, naloko ng recruitment agency niya. Masama yung loob ko dahil naman yung mga agency na nagre-recruit, sana naman, wag naman silang ganun. Sana naman yung mga papaalisin nila, siguraduhin naman nila na maliligtas sila doon. Ang 137 na bus drivers na pinangakuan ng trabaho sa Dubai. Bakit ba kayo na-stranded? Inopera na nga kami ng magandang trabaho, wala naman. Inabot kami ng kulang-kulang 3 buwan hanggang magutom kami. Hanggang magmulot kami ng basura ro na pwede ibenta para lang makakain kami. At hanggang ngayon, hindi pa rin matapos-tapos ang listahan ng mga biktima. Tulad nila, biktima rin daw ng illegal recruitment si Jessa, hindi niya tunay na pangalan. Nag-start po ako ng mag-OFW 1990, 2004. Umuwi na po ako dito sa Pilipinas. Then, itong 2009, nag-apply ako papuntang Singapore. Kaso nga lang na illegal recruit ako. May naipon din ako nung umuwi ako dito kasi 4 years nga akong nag-overstay ng Japan. Kaso nga lang, ako lang kasi ang nagtratrabaho, kaya yung naipon ko rin, naubos din. Kasi lahat nga ng mga kapatid ko akong bumubuhay sa kanila, tsaka sa anak ko. Nung pumunta na ako dun sa agency sinasabi nila sa Las Piñas, nung nagbayad ako ng 25,000, nadatnan ko doon, hindi naman opisina, apartment lang siya. Oo, sigurado yan, basta mga Kung sabi niya sa akin, nagbigay daw ako ng 25,000 sa kanya, nandoon na yung visa, tapos yung back and forth ticket, tsaka yung trabaho namin doon, at tsaka yung magsusundo daw sa amin sa airport. sigurado itong makakalis ka na in 1 week kung pwede na. Naram ko lang yung 25,000 na pinambayad ko doon. Bali nabot yung binayad ko sa agency na yun, lahat ng gastos ko, mabot ako ng 40,000 mahigit. Sinarado ko yung tindahan namin, tapos nag-ano po ako sa trabaho kasi alis na nga ako. Nagtaka lang ako bakit wala siyang mga resibong binigay sa akin nung nagbayad ako sa kanya. Kasi sabi niya, mga 1 week lang, pag nagbigay ng 25,000, makakaalis na daw. Tinatawagan ko siya, tinetext ko siya. Nangako lang siya sa akin na te-text na lang kita, tatawagan na lang kita. Kaso hindi naman siya nagte-text sa akin hanggang sa umabot na ng 1 month. Mahigit 1 buwan lang ang hinintay ni Jessa bago siya makaalis patungong Singapore. Pero ang sinapit niya roon, malayo sa kanyang inasahan. Na-detain din po, dinitain nila ako ng 12 hours sa immigration detention center nila. Dahil yung invitation letter ko daw is hindi tama ang apelido ko doon, tsaka wala daw akong visa, at saka wala daw akong show money na dala. Nung pabalik ako dito sa Pilipinas, may 2 pulis sa akin, nakabantay sa akin hanggang sa makapasok ako ng eroplano. Kala mo, kriminal ako. Wala mang kasalanan si Jessa sa nangyari. Ngayon, blacklisted na siya sa bansang Singapore. Kasi nakalagay sa passport ko, void. So, ibig sabihin, hindi ako pwedeng makapasok ng Singapore. Naka-van ako doon sa Singapore na wala naman akong kasalanan. Pagkatapos, pinabayaran pa sa kanya ang 7,000 pisong halaga ng ticket niya pauwi. Tumawag ako sa kanya, ang sabi ko lang sa kanya, kung pwede, kahit hindi na nila yung pera ko, basta yung bagahe ko, tubusin na lang nila, at saka yung passport ko. Ngayon, sabi nila, wala na daw silang pakialam doon, di na daw nila maano dahil lugi na nga daw sila sa akin, kaya nagalit ako. Ito ang naging udyat ni Jessa na gumawa ng aksyon. Nagsumbong siya sa mga otoridad. Doon sa statement nila, nakita namin na humingi pa ng pera yung mga recruiter. So, plinano natin yung entrapment operation. We proceeded to Las Piñas purposely to conduct the entrapment operation.
entrapment operation ang isinagawa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para mahuli ang mag-asawang nag-recruit kay Jess Hack. Wala akong sinatanggap ng pera dahil yun. Wala, meron mo ba kayong pag-alam sa anak? Hindi ko yun yung kinuha. Tsaka yun yung tatawag mo kasi wala ko kasi yung anak. Hindi yung tatawag lang muna. Nahuli sa isang entrapment operation ng mag-asawang Pilipino at Singaporean. Doon namin nalaman na hindi lang pala si Jessa ang nabiktima ng mag-asawa. Mahirap ba naman ang buhay natin dito sa Pilipinas? Wala kang trabaho, kailangan mo talagang magtrabaho para sa pamilya mo, lalo na ako may anak ako.